Hi, parang wala yata akong ganang gumawa ng video ngayon eh. Pero gagawin pa rin natin. So, let's go. Itong video na to ay tungkol sa bakit mahirap i-motivate ang sarili at paano masusolusyonan ang pagkawala ng motivation. Kung ikaw ay isang tao na kailangan ng motivation sa hanap buhay mo, like kung isa kang negosyante or artist or empleyado, kana may mahalagang tungkulin, panoorin at tapusin mo tong video na to. Kung bago ka lang dito, ako nga pala si Eli Ramos, isa akong rapper, songwriter, and amateur content creator na galing pang Welcome Rotonda, Quezon City, na ngayon ay nandito na sa Los Angeles, California sa US. Kamakailan lang, sobrang motivated ako mga nakarang araw. Dire-diretso gumawa ng video content, mga kanta, at marami pang iba, mga tungkulin na kailangan ko gampanan. Pero bigla na bumagsak ang motivation ko. Siguro mga 2 days ago. Hindi ko alam kung bakit, pero siguro dahil na-cancel yung rap battle event na pupuntahan ko sana sa Los Angeles. Excited pa naman ako doon at magdamag kong pinag-insayuhan. Tapos makaka-cancel lang. Wait, Lods. Problema ko na ngayon kung paano ulit ako mamotivate na gawa ng mga bagong content, magsulat ng mga bagong kanta, at mamotivate sa trabaho ko ngayon bilang isang multimedia assistant. Buti na lang, may solusyon ako sa pagkawala ng motivation at isi-share ko sa inyo hindi lang kung bakit tayo nawawala ng motivation, pati na rin ang solusyon ko dito na tinatawag na realizing your unfair advantage. So, nawawala tayo ng motivation dahil sa comparison. Ito yung tipong nakukumpara natin yung tagumpay na nakakamit ng iba sa ating sariling tagumpay. So, totoo lang, normal lang naman ikumpara mo sarili mo sa iba, bahagya. Pero huwag mo tagalan. Siguro isipin mo lang saglit tas i-brush off mo. Na pagkatapos, sa pagkalaganap ng social media sa mga panahon to, hindi mo talaga may iwasan makakita ng mga bata ngayon o minsan teenager pa lang na milyonaryo na. O kaya naman mga klase mo nung high school na ngayon kasal na tapos ikaw single pa rin. Yikes, sakit 'di ba? Ang kailangan mo matandaan ay lahat tayo ay pinanganak na magkaiba-ibang starting point sa buhay. Maring kaya naging milyonaryo si Pedro na maaga ay dahil meron siya mga magulang na milyonaryo na din to begin with. At napamanahan siya. Pero, hindi natin nakita sa istorya na kaya siya napamanahan dahil pumanaw ng mga magulang niya at iniindang niya pa rin ang sakit na dulot nito. Dapat mo ma-realize na lahat tayo ay may kanya-kanyang unfair advantages sa buhay. Kung di ka pinanganak sa mayaman na pamilya, maaaring pinanganak ka naman na madiskarte o matalino o malakas ang katawan o magandang kalusugan. Ito ang basis para sa akin ng pagkakaroon ng motivation sa buhay. Pag alam mo kung ano ang unfair advantage mo, as in yung pinanganak ka pa lang, alam mo na ito, yung lamang mo sa ibang tao o karamihan ng mga tao, sapat na yun para magkaroon ka ng motivation. Kaya may kanya-kanya tayong timeline sa buhay. Kaya relax ka lang, huwag magmadali. Wala naman kasing taong perpekto eh. Imposible yun matamo. Aminin man natin o hindi, may mga ego tayo na hindi aminin yung mga imperfections natin. Ginawa ko tong video na to dahil gusto ko magkaroon ng motivation yung mga taong mapanghinaan ng loob. Maski ako, tinatamad nga ako gumawa tong video na to eh. Pero para sa mga sumusubaybay at nanonood, at pati rin sa mga natuto sa video ko, gagawin ko to. Kailangan kasi natin yung comparison sa iba. Kaya dapat iwasan natin o bawasan ng pagkukumpara ng sarili sa iba. Kaya tara, i-motivate natin ang ating mga sarili sa pamamagitan ng pag-identify sa ating unfair advantage. Ikaw ba? Anong unfair advantage mo? Bago ako magtapos, gusto ko sana ipamahagi yung nalaman ko sa practical experience ko pagdating sa motivation. Mahirap talaga i-motivate ang sarili, I completely understand. Pero pag nagawa mo ito, you will be unstoppable. Nga pala, kung gusto nyo motivate, lalo, join lang kayo sa Facebook group natin na Privilegio Music Artist Crew. And gusto kong pala i-promote yung jingle writing and custom songwriting and services ko para sa mga interesado. PM nyo lang ako. So yun lang muna for today. Salamat sa panonood at pakikinig. And ako nga pala si Eli Ramos na nagsasabing ang mabuhay sa mundo ay isang pribilehiyo. Time.